Radyo Pilipina. Radio Filipina and Capital 104.3 Cola. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng Socialized Housing Project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Radyo Pilipina. Radyo Publiko. Radyo Pilipina. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ang boses ng
nyo kami. Kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, radyo publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino. Edukasyon, siyensya at ang mga isyong mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tenorio, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Alright, so muli po magandang umuulang hapon sa lahat. Ako pong muli si Meli Tenorio at kami po ay nag-aanyaya na samahan ninyo kami sa ating palatuntunang Paaralang Bayan sa Himpapawid kahit na po masama ang ating panahon. So dahil masama po ang ating panahon, meron po tayong advisory dito. Nakataas po ang red rainfall warning sa Metro Manila. Bunsod po ng southwest monsoon o habagat. Batay po ito sa latest bulletin ng Pag-asa DOST. So asahan po ang matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho po ng lupa. Mag-ingat po tayong lahat. Samantala po, naitala ng Pag-asa ang magkakasunod na araw po ng pagtaas ng level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan matapos po ang mga pag-ulan na naranasan sa Luzon nito pong mga nakaraang araw. At batay po sa pinakahuling datos po ng Pag-asa ngayong Sabado, August 8, umabot na po sa 158.89 meters. Ang water level po ng Angat mas mataas ng 0.76 meter kumpara po sa level nito po kahapon na August 7. Gayunman, nananatili pa rin po itong mas mababa sa 160-meter critical level kung saan po naitala ang record low na antas nito noong pong buwan ng Hulyo. Okay, so yan po ang ating pangunahing nais na ibahagi sa inyo at mag-ingat ho tayo. Ano po, mag-ingat po kasi nga sa mahirap na po ang magkasakit o kaya po ay madisgrasya tayo. Alright? So mga kaibigan, kaugnay po ng level ng tubig sa dam, ating pong makakapanayam si Dr. Sevilio David Jr., ang Executive Director po ng National Water Resources Board or NWRB. Alright? So kung handa na po si Dr. David, magandang hapon po. How are you? Mag-isang maulan na hapon Okay, po, Miss so, Merit, sa ating mga tagapakinig po ng inyong programa po. Okay, so sandali lamang mga kaibigan at dahil po sa masama ang panahon, hindi rin natin na po-program yung ating mga dapat na isuot. Alright? So, tulad ng ating nabanggit kanina, ang atin pong unang panauhin ay si Dr. Sevilio David Jr., Executive Director po ng National Water Resources
Board or NWRB. Okay, so magandang hapon po, Doc David. Opo, magandang hapon po. Ito isang maulang hapon po sa ating lahat, Miss Melit, sa ating mga tagapakinig po at tagapanood po ng inyong programa. Alright. Okay, so sir, naitala nga po ng Pag-asa na mataas po ang tubig ngayon dahil nga po sa mga pag-uulan, although itong si Maymay hindi naman siya masyadong malakas, pero dahil nga po sa monsoon rain, dumami po ang ating tubig. Good news po ba ang maulang panahon para po sa ating mga dam, especially po sa Angat Dam ngayon? Opo, no, Miss Meli, kaya katulad nga po ng sinabi nyo, no, itong mga pag-ulan na naranasan natin ay nakatulong po, no, dito sa mga dams po natin, no, particular po sa Angat Dam. At ngayon nga ho, nasa itong latest na pagtatala po natin, may 159 na, no, at umaasa po tayo, no, baka hanggang bukas po ay baka umabot na po, no, at lumampas na po, no, dun sa critical level na 160 meters, no. Pero ganun pa man po, no, kahit po sabi nga ho natin, parang nararamdaman po ng kababayan po natin na parang ang dami ng tubig, no, dahil nga po itong pag-ulan dito sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Ganun pa man po, no, ito pong kahit nakatulong po ito sa mga dams po natin, sabi nga ho natin, medyo mababa po masyado yung pinag-umpisahan itong taon na to, no? Umabot po tayo sa 150.42 meters po noong July 25. Opo. At ito po ay sa record natin, ito po ang pinakamababa na level ng Angat Dam mula po nung ginawa ito, no? So mula more than 50 years po na history nito, ay ito po ang nung July 25 po ang pinakamababang naitala. At ganun pa man po, itong mga nakarang linggo ay nagsimula po itong mag-recover at sana po ay tuloy-tuloy, no? Pero ganun pa man, medyo mababa pa rin siya, no, dun sa normal na level niya. Kaya patuloy po, no, yung pag-asa natin, no, na patuloy pong mag-uulan, no, dun po sa watershed naman po. At wag lang po sana dito sa may mababang lugar po natin at dun lang po na sana ilagay dun sa watershed po natin para po makarecover ng maayos yung po mga dams po natin. Okay. So sir, ibig sabihin kahit na po para sa pangkaraniwang mamamayan ay marami na hong tubig ang nanggagaling po sa kalangitan. Pero sabi ninyo mas mababa pa rin po ito sa ating mga dam, especially dito sa Angat. Ano po kaya ang maaari nating gawin para kapag meron pong mga pag-uulan na ganito ay talaga pong masalo natin ang tubig at maging normalize po ang level po ng ating mga dam, especially ang Angat? Tayo naman po, pag ganitong hindi po naulan, no, or medyo hindi po ganong kalakasan yung mga pag-ulan sa watershed, pero dito po sa may parting mababang lugar, kagaya po ng Metro Manila ay medyo naulan po. Opo. Ang isa pong panawagan po naman natin ay kung pwede po ay i-harvest ito, sahurin, no, ipunin po ng maayos. Opo. At imbak po ng maayos, no, para naman po hindi pagbahaya, no, ng mga insekto. Opo. At pwede po nating magamit yan, no, sa ibang pangailangan po natin sa ating kabahayan. Okay. Sabi nga ho natin, kung hindi man umulan, no, doon sa watershed ng Angat, ito mga pag-ulan sa ating kabahayan kahit paano po sana ay magamit po natin kung ito ay naimbak po natin ng maayos, no, at para doon po tayo sa demand ng tubig na hindi nanggagaling sa Angat. Opo. Kumbaga may ibang napagkukunan po tayo na tubig ulan bukod po sa Angat Dam. Ayun, okay. So kung ganito po, okay, gaano po karaming tubig ba ang kailangan upang mag-normalize ang level po ng Angat Dam? Sa ngayon po, Miss Meli, sa ito pong nakaranas siya na medyo mababa po, no, yung historical law nga, no? Opo. Na sabi nga ho natin na baka bago po umabot, no, doon sa 180 pa lang, no, na Opo. minimum operating level niya,
ang inaano po natin baka isa or dalawang bagyo po, no, na direktang tatama, no, doon po sa watershed ng Angat. Okay. Kaya nga kung sabi nga natin kung ang isa naman ang target naman po natin ay yung mga 210 meters, no, yun po kasi ang pinakamataas Okay. na level na gusto sana nating mga 210 to 212. Okay. Eh nasa 160 pa lang ho tayo, no, medyo malayo po Oo, ang agwat, malayo. no. Opo. At umasa po tayo, no, ng mga direktang pag-ulan, no, doon po sa Angat Watershed. Sa ngayon po, Miss Mary, gusto ko sana nating mas magandang mga pag-ulan sa ngayon, Opo. mga panahon na ito, kasi nga po, yung po kasing abiso, no, advisory ng Pag-asa, yung full impact ng El Nino, baka po daw po maranasan natin Okay. bago magtapos ang taon. At pag ganun po kasi, ang isa sa mga posibleng mangyari po ay mas mababang pag-ulan. Kaya gusto ko sana natin, habang may mga magagandang pag-ulan po ay sana ay makapag-imbak ng maayos Okay. para naman po mapaghandaan, no, yung full impact po ng strong or to very strong El Nino na sinasabi pong baka po bago magtapos ang taon Opo. ay maramdaman na po natin ang epekto. Alright, so nabanggit natin kanina yung harvesting. So, kung patuloy po ba yung mga pag-ulan, ano naman pong level ang ating inaasahan para ituring na po na nasa critical level ito dahil sa sobrang tubig naman. So, hindi na natin kailangang mag-harvest kung maraming tubig na at maari pong magkaroon po ng pag-apaw naman. Opo, no, sabi nga ho natin, ang target elevation po sana natin is mga 212. Okay. No, 212 po. No? Opo. Sa ngayon po ay mas mababa tayo sa 160. So mga 40 dami o pa. 50. Ano? Mga 50 meters po. Opo. Ang 50 metro po ang Kulang. kakulangan sa Opo. ngayon para naman po mas mabigyan ng seguridad yung pong pangailangan natin, no, sa water supply dito sa Opo. Metro Manila at pati na rin po yung para sa irigasyon po dito sa Bulacan at Pampanga. Ayun. Okay, so sa ngayon po, gaano nakalaki ang nadagdag na breathing room po para sa Angat Dam dahil sa mga pag-ulan? Ito nga po, no, sabi natin, mula po itong magsimula yung pumasok yung buwan ng Agosto, no, nagsimula po yan ng mga 153, halos mga 5 to 7 meters po ang sa tingin natin ay nadagdag, no, at sabi nga ho natin, medyo malapit na niyang makarecover, no, Opo. dun sa critical level na 160, na tansya po natin kung magpapatuloy itong mga pag-ulan na to, baka po bukas ay makabawi na, no, doon sa 160 na critical level. Okay. At sabi nga ho natin, ang isa naman po nating titignan doon yung pagbabawi pa niya, no, doon po sa minimum operating level na para naman po mas mapaghandaan, no, yung iba nating pangailangan po, particular po sa water supply sa mga susunod na buwan. Ayun, okay. So, question po ng isang pangkaraniwang Aling Maria. Ano po o gaano po or ilan pang mga bagyo ang dapat pong mangyari para mapunan natin yung kakulangan ng mga 60 or 50 na na metro po ng tubig? Sa tansya po natin siguro mga 3 hanggang 4 na bagyo po, no, Okay. na direktang tatama po, no, Oo. sa mga dams po natin kasi po yung pong mga pag-ulan kasi po, no, Opo. mga pag-ulan po talaga ang kinakailangan para ma-recharge, no, yung mga dams po natin, no, sabi nga natin. At sa ngayon po dahil medyo mababa yung medyo mahabang panahon po na medyo bumaba siya. Opo. Kaya medyo sabi nga ho natin pag medyo mababa yung pagbawi mo niya, no, yan naman po ang gusto nating antabayanan. Opo. At sabi mo tansyaho natin, no, siguro po mga 3 na bagyo na medyo hanggang 4 na direktang tatama po Opo. sa watershed po ng Angat. Okay. So sir, kasi sabi nga ninyo dapat direktang tumama sa mga dam natin. Yung mga bagyong dumadaan sa atin hindi naman talaga direktang tumatama sa ating mga sa ating mga dam. Meron bang maaring gawin scientifically para nga ito pong mga ulan na galing po sa mga bagyo ay maari po nating itutok doon po sa ating mga dam para hindi tayo magkaroon ng problema? Ayun naman po ang no, kasi po ito po yung pagbabaga nature po, no, ang nagdidikta niyan, no. Opo. At ito po kasing nararanasan natin ngayon na sabi nga na
strong to very strong El Nino. Itong pag-iinit po no ng dagat Pasipiko, medyo mataas po no, medyo unusual din po yung pag-iinit na nangyayari ngayon. At kaya nga po yung very strong to very strong El Nino na posibleng maranasan po natin, yung pong behavior po no, itong mga bagyo medyo mahirap na rin pong tantyahin sa ngayon. Na ito nga pong nung pong July no, 4 na bagyo po no ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Usually po pag mga July po no ay yan po ang panahon no na nagkakaroon na rin ng pag-ulan no sa mga watershed po natin. Pero sabi nga ho natin, yung pong 4 na bagyo yun hindi medyo lumihis po no, nasa taas po sila no ng Pilipinas at wala hong malapit-lapit at buti na lang po ay may hinila po yung habagat at nakatulong po no para naman po mapunan matugunan no yung pangailangan po ng dam po natin sa mga pag-ulan. Okay, so Doc, ilan na po gaano nakalaki itong nadagdag na breathing room po para sa Angat Dam dahil sa mga pag-ulan? Ito po siguro mga 5 to 7 meters po ang ano natin. Pero sabi nga ho natin, nung nagsimula tayo ng pinakamababa ng July 25, no, nasa 150 po no, mula nung July 25. So ngayon po nasa 100, a little mababa ng kaunti sa 160. So mga 10 meters po. Ang kulang-kulang pong 10 meters ang dinagdag no, nitong 2 linggo po nating mga pag-ulan na nagsimula po ng mga last week ng July. I see, okay. So, Doc, sa atin pong mga tagapakinig at tagapanood, saan po natin mamomonitor ang mga updates po mula sa inyong tanggapan? Po, sa website po ng NWRB, no, sa www.nwrb.gov.ph, no, kung ito pong sa mga pag-monitor sa Angat Dam. Pwede rin pong bisitahin ng website po ng NWSS, no? At yung pong Pag-asa, no? Sila po naman ang isa sa mga umaantabay po sa atin sa pag-monitor po ng mga dams. Hindi lang po itong Angat Dam, yung iba pong mga dams dito po sa Luzon. At lalo na po no, yung pag-forecast po ng mga pag-ulan, no? Na sabi nga ho natin, tayo po, ang interest natin paano po makarecover no, yung mga dams po natin kasi napaka-importante po sa pangailangan natin sa water supply po. Ayun, okay. So, Doc, maraming salamat at ulitin lamang natin, mga kaibigan, yung mga updates po ay maaari nyo makita sa website po ng NWRB or www.nwrb.gov.ph, yung Angat Dam updates. Ang website po ng MWSS, Pag-asa, aside from Angat Dam, iba pa pong mga dam sa Luzon, maging ang forecasting po. Okay, so maraming salamat Dr. Sevilio David Jr. mula po sa NWRB. Maraming pong salamat. Ingat po kayo. Maraming salamat din po at magandang hapon po sa ating lahat. Okay, magandang hapon po. Mga kaibigan, ang oras natin is 3:25 na po dito po sa ating himpilang Radyo Pilipinas, 738 po sa inyong mga talapihitan. Alright, so may dalawa pa po tayong mga panauhin. Ang isa po doon ay si Dr. Abby Rotor at dapat po meron tayong makakapanayam mula sa MMDA pero mukhang hindi natin ma-contact. Busy po ang mga tao ngayon, lalong-lalo na po yung mga ahensya ng pamahalaan na nakatutok po sa kalagayan ng ating panahon. Okay? So mga kaibigan, siguro po maya-maya ng konti ay si Dr. Abby Rotor po ang ating ibabahagi sa inyo kasi very interesting po yung topic na ating pong napili mula po kay Dr. Rotor at ito po ay ang pag-alaala nung nangyari po sa Hiroshima, yung pagbomba po ng atomic. Ayan, okay? So, ayan po ay mamaya. Pero, alright. So, sa ating pa rin pong pagpapatuloy mula sa MMDA, nandito po si Emma Loristo. Okay? So, magandang hapon, Miss Emma. How are you? Alright, so antabayan na po natin si
Emma Loristo, mula po sa MMDA, at ating alamin kung ano po ang mga nangyayari sa ating mga kalsada, kung ang daloy ba ng traffic ay matindi or meron bang mga nangyayari na dapat nating tingnan para makaiwas tayo if ever kung tayo po ay may mga lakad po. Alright, atin pong aalamin kay Emma Loristo ang flooded areas at mga traffic updates. Okay, so magandang hapon, Emma. How are you? Radyo Pilipinas Traffic. Magandang hapon din po, Ma'am Melly. Ganun Okay. din po sa inyong mga taga-subaybay. Opo. Sa mga oras po na to, yung sitwasyon mo ng traffic, dito po sa mga major thoroughfares natin, especially po yung part ng EDSA. Opo. As of this time po, wala naman pong reported na flooded along EDSA. Okay. Pero yung sitwasyon ho ng traffic, itong southbound lane, galing dyan sa may bandang Muñoz, patungo po kayo ng Bansalangin area ay may bahagyang pagbagal na mararanasan yung mga motorista natin. Pero after po niyan, banayad yung sitwasyon, patungo po kayo ng Quezon Avenue at dyan banda sa may bahagi ng Timog at Camuning. Opo. Approaching sa may bahagi po naman ng Aurora Boulevard, Cubao, ay may bahagyang pagbabagal, slow moving yung mga motorista natin patungo dito sa may direction po ng Santolan at Ortigas. Hanggang dito yan banda sa may area po ng Shaw Boulevard. Sa mga pagawin naman po ng Makati area, light to moderate po mula dyan sa may bandang Estrella, patungo po kayo ng Buendia, Makati. May bahagyang pagbabagal din, approaching dito sa may area po ng Ayala at Pasay Road or Nais. Sa mga patungo naman po ng Pasay, EDSA, mula dyan sa may bandang Magallanes, nakararanas ng katampamang pagbabagal, slow moving itong patungo naman ng bandang Cabrera, hanggang makarating po kayo ng Avenue. Ang EDSA northbound lane, sa namomonitor po natin ngayon, yung galing dito sa may bandang Pasay area, patawid po na EDSA Ross Boulevard intersection, moderately moving yan, maging dito sa may area po ng Park Avenue, patungo po ng TAP. Sa may EDSA Makati northbound, mula dyan sa may bandang Pasay Road ay Nais, moderately moving po yan, patungo kayo ng Ayala, Makati at Buendia. Nagiging mabagal din yung usad pagsapi dito ng mga motorista sa may bandang Guadalupe towards to Mega Mall. Pero makalampas naman po niyan, light to moderately moving, patungo po kayo ng White Plains towards to Santolan area and Aurora, Cubao. Pero dito banda sa may bahagi po ng approach ng Quezon Avenue flyover, moderate to heavy yung sitwasyon patungo dyan sa may area po ng SM North EDSA. So far po wala naman pong naiulat na anumang aksidente, pero doble ingat po dun sa mga motorista po natin dahil nakakaranas nga po tayo ng pabugso-bugsong ulan, minsan malakas pa, para makaiwas din po sa aksidente. At dun po sa mga motorista po natin, available din po yung ating MMDA hotline para sa anumang assistance. Okay, so updates naman po, Miss Emma, sa mabilis na paghupa po ng baha sa kahabaan ng Araneta Avenue at ang vicinity nito. Dahil po ba sa significant improvement po ng drainage system sa nasabing area? Malaki po yung may tulong sa madaling paghupa po ng tubig ulan. Opo. Diyan sa may bahagi po ng Araneta dahil maganda na nga po yung ginawang drainage system along G. Araneta po. Pero may mga nai-report din po dito banda sa may NS Amoranto kanina na halos mataas pa ho sa tuhod yung nainta lang na tubig po dyan, kaya not possible po yung bahagi po na area ng NS. Okay. Base po rin po ito sa status of road ng Quezon City po yung report. Okay. Miss Emma, usually kasi ang ating mga kababayan, kapag magkaroon ng traffic, kapag may bagyo or malakas ang ulan, sinasabi ka agad nila may baha. Pero dito po sa mga sinabi ninyo kanina, parang wala namang
tubig doon sa mga lugar na ika nga bumabagal po ang traffic. Ano kaya ang dahilan? Actually po, ma'am, yung minomonitor po natin yung mga flooded prone areas Okay. po natin dahil nga po dito sa nararanasan natin na tuloy-tuloy na pag-ulan. Mm-mm. Pero based po doon sa monitoring, wala nga pong pagtaas o pagbaha doon sa mga ina-expect po natin na flooded prone area. Siguro po dahil yung ulan naman po titigil, biglang hihina. Yun po, at hindi naman po totally tuloy-tuloy na malakas na ulan nararating. Ayun. Okay. Miss Emma, kapag may mga biglaang pagbaha o gutter deep water sa pangunahing kalsada, ano po ang quick response mechanism po ng MMDA para sa mga stranded na pasahero at mga driver? Naka-monitored po yung ating flood control monitoring information center. Yun nga po, dun sa mga, especially dun sa mga flooded prone areas po natin. Meron po tayong mga naka-standby po na mga monitoring personnel para puntahan po yung nasabing area. Kasi mostly po, yung mga steel grating o yung mga drainage, yung daanan mismo ng mga tubig baha, minsan napupunuan po ng mga basura. So, kailangan lang pong ialisin yung basura para tuloy-tuloy po dumalo yung tubig, ulan at hindi po maipon yung nasabing tubig ulan at maging baha. Okay. So, paano po ang naging koordinasyon ng Pag-asa at MMDA or inyong opisina tuwing may masamang panahon upang mabilis po na maabiso at maprotektahan ng ating mga commuters at residents? Opo, katulong po ng ating ahensya, especially yung ating flood control monitoring center, at ang Pag-asa na nagmo-monitor po sa Kalakhang, Maynila, lalo na po during this typhoon or may bagyo, may gantong weather disturbance. Okay, so dapat po pala yung mga basura na sa kanal natin ay wala pa mang ulan or wala pa tayong naririnig na may bagyo, dapat pala maalis na yon at wag nating intayin na may baha saka po tayo gagawa ng paraan. Tuloy-tuloy naman po, ma'am, yung pagsasagawa po o paglilinis po ng mga drainage system. Katulong din po ng DPWH po ang MMDA sa paglilinis po niyan. Yun nga lang po, talaga pong kailangan ng matinding disiplina para po sa ating mga kababayan. Opo. Na yung pagtatapon po ng basura, malaking impact po yun para sa pagkakaroon po ng baha. Ayun, okay. Minsan po kapag nanonood ako ng news, sasabihin ng anchor na dito sa kabila mabagal, dito sa kabila mabilis. Meron bang say ang MMDA sa ganyan? Depende po kasi, ma'am, sa nagiging volume of vehicles. Katulad po dito sa EDSA, yung part po ng southbound, mostly po pag during rush hour sa umaga, yan po yung mas matraffic compared po sa northbound lane po natin. Sa monitor po dito. So, depende po rin po. Minsan, kung magkakaroon po na aksidente doon sa isang bound po, yun po yung talaga makaka-expect po ng mas mabagal na daloy ng traffic. Unlike po dun sa kabilang side po ng kalsada. Ayun. Okay, so mga kaibigan, siguro maya-maya lamang po ay ating pong tutunguhin si Dr. Abby Rutor. Samantala, maraming salamat sa ating pong naging panauhin si Miss Emma mula po sa MMDA. Alright? So, MMDA Metro Base. Alright, mga kaibigan, tayo po ay magbabalik. Makaram po ang ilang pagbabalita. Paaralang Bayan sa Himpapawid. Kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tenorio. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold. Huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. #panatag ang may alam.
Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Para lang bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas. Alright, maraming salamat. At ngayon po ay ating pong kakapanamin si Dr. Abercio or si Kaabe Rotor. Siya po ay educator, scientist, agriculturist, farmer, at marami pang iba. Okay? At author po ng libro. Okay, so ang topic po natin ngayon ay paggunita ng... dahil ang buwan po ng Agosto ay ating pong ginugunita ang makasaysayang trahedya po ng Hiroshima at Nagasaki noong po ikalawang digmaang pandaigdig. Ito po isang paalala sa halaga po ng kapayapaan at ng buhay. Okay, magandang hapon, Kaabe. How are you po? Alright, sige. Okay, ayusin lamang natin at medyo nawala po ng konti si Kaabe. Alright? So, nakakatuwa kasi ang ating pong ang ating pong topic ngayon ay yung nangyari pong pagbomba ng atomic bomb sa Japan. Okay, so very po yan, masyado pong makasaysayan. Dahil ang dami pong nangamatay hanggang ngayon po yung iba ay parang nagsasuffer pa rin sa tungkol po diyan sa pagputok po ng ng ating ng atomic bomb. Alright, so tayo po ay maglalakbay sa kasaysayan at sa lalim po ng ating pagninilay bilang mga mamayan. Ngayon pong buwan na ito ay ginugunita natin tulad ng ako nabanggit kanina ang makasaysayang trahedya po sa Hiroshima at Nagasaki noon pong ikalawang digmaan ikalawang digmaang pandaigdig, at ito isang paalaala sa halaga po ng kapayapaan at ng ating buhay. Alright, ating pong tatalakayin kung ready na po si Kaabe. Okay. Nawala. Siguro masama pa rin yung yung panahon doon. Okay, so sige po. At alright, sige. Magbabalik tayo mga kaibigan, sandali po. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 78, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti. Mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up.
komentaryong tumpak at balitang sariwat mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita para umaga pa lang marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life on Radio Pilipinas 2, 918 AM. Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybayin sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan. Hatid sa Sambayanan tuwing Martes, 1:00 ng hapon. Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Paralang bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas. Okay. So, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan at nandito na po si Kaabe, ang ating pong guest ngayon sa ating paggunita ng ika-81 anibersaryo po ng ika-81 taon po ng atomic bombing sa Hiroshima at Nagasaki noong pong World War II. Alright? Kaabe, magandang hapon po. Magandang hapon, Kameli. Magandang hapon sa lahat mga nakikinig sa akin. Okay. Kaabe, bakit po mahalagang sariwain at hindi dapat limutin ng kasalukuyang henerasyon ang trahedyang ito? Well, unang-una, yan lang ang pinaka-grabe, worst kind of war incident. Hanggang ngayon, wala pang pumantay doon sa atomic bombing ng Japan. Opo. So, paalaala sa atin, huwag na sana maulit yan. Never in our history. Opo. Lalo for the sake of the younger generation. Ayun. Okay, paano po nakakonekta ang aral po ng Hiroshima at Nagasaki sa ating pangangalaga sa kalikasan at sa pagpapanatili po ng pandaigdigang kapayapaan ngayong nahaharap po ang mundo sa iba't ibang sigalot? Yes, Kameli. Magandang background sa nangyayari ngayon sa mundo. Unang-una, magulo ang mundo natin. Opo, totoo. Ang pinaka-grabing sitwasyon ay between Israel and Palestine. Opo. Israel and Palestine. Hanggang ngayon, Kameli, hindi pa nare-resolve yun. Opo. Then, meron bago ngayon, Ukraine and Russia. Opo. Kung gaano kalupit yung Israel-Palestine, ganun din dito. Ukraine and Russia. Opo. And lately, ito ngayon yung pinakabago tungkol sa Iran and US. Opo. Iran and US. So, tatlo itong hotspot na tinitignan natin kung paano natin mapigil ito. Otherwise, ang isipin ng tao ay to look back into the past, to look back into history. At ang makikita nila na nakakatakot ay yung memories ng Second World War noong 1945 kahapon at saka August 6 and 9 unang tinamaan ang Hiroshima with an atomic bomb and immediately pagkabagsak kami yung mga
between 70,000 to 100,000 ang namatay. Opo. Ang kabagsak lang. Okay. And then, nung 2 days after, another atomic bombing in Nagasaki. Opo. Although lesser ang namatay, pero yung damage ay kasi katulad din ng Hiroshima. Opo. And because of that, dito bombing, ang Japan nag-surrender na unconditionally. Opo. So that ended the Second World War. Ayun. Kaya may tanong natin, do we have to wait for that ultimatum parang mapigilan natin itong kasalukuyan na crisis? Oo nga. Israel, Palestine, Yes. Ukraine, Oo. Russia, sa Iran, and US. Pero kaabi, di ba dapat, yes, di ba dapat wag na nating intayin na ika nga may isang bumagsak na atomic bomb uli bago matapos? Ibig sabihin, wala ba silang nakuhang malalaking mga bansa ito? Wala ba silang nakuhang aral doon po sa nangyari sa Hiroshima at Nagasaki? Ang ganda yung natanong mo, Kameli. With all the rationality of the human race, with all the technological advances, with all the explosion of knowledge, with all the universities and schools, colleges, and with all of the refinements of societies today, and lalo dun sa wealth, power, na nag-gain ng tao. And bakit, why do we still have to fear that Armageddon, that seemingly end of the world, atomic bomb? So, yan ang isipin natin. Opo. Bakit isipin pa natin ang destruction? But we should be enjoying life. We should have a kind of society na masabi natin the glory of humanity. Just imagine, and then we look into the worst scenario kami. Opo. Ang ganda yung na-bring up mo na yan. Oo nga po Sana, di ba, ibig sabihin, parang biro na lang kasi ngayon yung gyera, kaapyo, di ba? Sasabihin, mag-ceasefire muna tayo. Pero may mga kondisyon, di ba? So, ibig sabihin, dapat siguro na gamitin ng ating mga leader sa buong, sa iba't ibang bahagi po ng mundo na dapat siguro isipin nila na yung kalagayan ng mga tao ang dapat, ang dapat po na manatili at hindi po yung kung ano-ano pong naisip nila para makuha yung power, di ba? Yes. Yes, sir. Okay. Yes. Opo. Lalo ngayon, when we talk of the atomic bomb, Opo. it is many times more powerful than the atomic bomb used on Nagasaki and Hiroshima. Some scientists, social scientists, even thinking that with the world's population of 8 billion, many hundreds of millions will die when there will be a series of nuclear bombing. Kasi ang mangyari, pag nagsimula na yan sa may gigantes na yan, between 2, 3, or even 4 powers, eliminating their practically their country from the full map of the world. And so, with that in mind, yung that scenario, bakit pa isipin natin ng future of mankind? Anong kadidim ang future ng mankind? Can we do something to make this world brighter? Kasi Kameli, kung tanungin mo sa mga tao yung consequences ng gera, no one will agree that war is the solution. Tama, okay. Problem with. Alright. Kaabe, sa panahon ngayon na pinag-uusapan po ang climate change, environmental disasters at iba pang banta
sa seguridad po ng tao. Paano po makakatulong yung pag-alala sa Hiroshima at Nagasaki upang mas mapalawak ang ating pagtingin sa konsepto po ng environmental at human security? Yes, Camille. We try to connect itong kasalukuyan na ginagawa natin Opo. sa maaaring mangyari Mhm. if we do not perfect our work. Unang-una, Melly, Mhm. nakita ko there is so much money involved in Opo. the development of Mhm. nuclear. And any kind of war materials and tools Opo. is a waste of money. When this amount of money can be used to improve the Mhm. lives of millions and millions of people. Opo. Okay. Money can be used to Mhm. solve the problem of yung nabanggit mo, Opo. global one. Mhm. The money can be used in fighting pollution, Opo. reducing pollution to a safe level. The money can be used for Mhm. illiteracy of many Opo. people in the world Mhm. and many other things. Okay. That's the art. Alright. Kaabe, alright. Napakaganda po sana nitong ating pong topic pero we are short of time. So, pwede ba kami makahingi ng final message sa inyo? Yes, many we have printed copies of our lesson sa mga mahal natin mga tagapakinig. Buksan ninyo yung ating lesson, Hiroshima, Nagasaki, atomic bombing. Opo. Hiroshima, Nagasaki, atomic bombing. And the other one is heroism in our political time. Opo. Pagdugtungin natin dito kasi what we are saying to prevent this worst scenario from happening, to look into ourselves as Opo. heroes Okay. of today. Ayun. When we put together our heroic act, then we can fight Alright. everything. Okay. Alright. So, Kaabe, maraming salamat at ating pong itutuloy ito sa ating online program. Alright? So, mga kaibigan, maraming salamat po sa ating mga kasamahan sa technical side, si Orly Lopez at si Joy Timidan. At ang ating mga EP, si Tess Ramirez at si Ice Adan. Alright? Ako pong muli si Melly Tenorio hanggang sa sunod pong Sabado sa isang edisyon pa rin po ng ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Maraming salamat at antabayan po rin nyo ang susunod na palatuntunan. TikTok. Alright? So, bye-bye po at God bless you all.